Paano ka magsisikap kung ang lagi mong kasama ay mga taong tamad? Paano ka magiging good vibes lagi kung nega ang mga taong nakakasalumuha mo? Paano ka lalapit sa Diyos kung ang mga kasama mong tao ay malayo sa Diyos? You see, people matter because they influence our character. Brothers and sisters, I believe, bago pa tayo nilikhain ng Diyos, alam na niya ang kanyang magandang plano para sa atin. At hindi pa man, He had already lined up right people na makaka-impluwensya sa atin ng mabuti at maganda upang maabot natin ang kanyang pangarap para sa atin. Now, we could not be with these right people if we will get stuck with wrong people. Kaya hanggang maaga, kumawala ka sa mga toxic na taong yan, sa mga taong ang layunin ay pababain ka lang, sa mga taong hindi nakatutulong sa iyo, sa kabutihan, kumawala ka hanggang maaga, as in now na. Kasi marami tayong panahon na nakakasaya. Ngayon kung hindi po pwedeng abruptly or madalian, unti-unti. Halimbawa, kung wala kang choice, kundi magtrabaho sa lugar na ito, sa pamilyang ito, sa mga set of people na ito, limit mo yung panahon mo sa kanila. Kausapin mo lang kung kinakailangan talaga. Now, kung hindi ka talaga po pwedeng kumawalan sapagkat ang tinutukoy nating toxic na tao ay miyembro ng iyong pamilya, may problema talaga. Ay hindi. Kung ganyan, pag sumikapan mong maging parang bangka na lang. Bangka. Bakit ang bangka? Ang bangka ay naglalayag sa ibabaw ng tubig. Naglalayag sa ibabaw ng tubig na hindi niya pinahihintulutan na pumasok sa kanyang loob ang tubig sapagkat siya ay malulunod. In other words, strive not to be so much affected by these people. O kung naapektuhan ka man, kung hindi ka maging bangka, be like a tree. Ang puno, alam natin, nag-a-accept ng carbon dioxide na po pwede natin sabing poison. Pero in the process, it transforms such poison to oxygen. Yun ay mas nakatutulong sa kanya at kapag iniimit niya palabas, binibreathe out niya, mas nakatutulong din sa iba. Kapag gano'n ang nangyari, then, kahit yung mga pagkakataon at sitwasyon at tao na pinapadala sa atin ng demonyo upang sirain tayo, sa awa ng Diyos, ay po pwede pa sa ating makatulong upang mas maging fulfilled tayo pagdating ng panahon. Mas nagiging sweet kasi ang accomplishment o ang fulfillment if along the way, we will encounter situations, problems, especially people who will challenge us. And then in the end, we will rise above them. Mas nagiging sweet ang accomplishment at ang fulfillment. Sabi nga po ng finals MVP at ng go-to guy ng Milwaukee Bucks, ang player na si Giannis. Ang sabi niya, ay parang ganito, pwede naman siyang mag-champion ng madali eh. Yung bang saasanib na lamang siya sa isang super team na may mga star players, katulad nila LeBron James, katulad nila Kevin Durant, pwede naman siyang sumali dun eh. Pero, nandun siya sa team na walang superstar, walang star player. Mahirap yon, but he chose it. They chose the hard way, and they did it. And so it was sweet. It was a sweet accomplishment and fulfillment. Kasi along the way, they really encountered hardships. Ito po sana mga kapatid ang isa sa mga biyayang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Kung po pwede, mapili talaga natin ang mga tao na gagalaw sa buhay natin. Kung hindi man, ay matulungan tayo ng Panginoon na kahit yung mga negative vibes na ibibigay ng mga taong ito sa atin, ay ma-transform natin into an energy, positive energy, para mas maging matyaga tayo,
mas maging mapagmahal tayo, mas maging maunawain tayo, mas tumibay ang pananampalataya natin sa Diyos, at mas maging humble tayo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen. Ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi niya pababayang magtapos sa problema ang buhay mo. Basta manampalataya ka sa Kanya. Laban. Kapit lang. Kung ikaw ngayon nanonood ng pelikula, telenovela na aargabyado yung bida, anong sinasabi mo? Nasa kanya ang huling halakak siya ang bida. Marunong ka pa sa direktor, sasabihin pa natin sa iba. May conflict lang, may problema lang para gumanda yung storya, pero sa huli, okay pa rin yan. May saving factor pa rin para sa bida. Kapatid, ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kilala niyo si Abraham Lincoln? Si Abraham Lincoln, nawala ng trabaho taong 1832. Natalo din siya sa lehislatura taong ito. 1833, nalugi ang business niya. 1835, namatay ang kanyang mahal na asawa. 1836, nagka-nervous breakdown siya. 1838, natalo sa pagiging Speaker of the State ng Amerika. 1843 at 1848, natalo sa Kongreso. Rejected for the position of land officer noong 1849. Defeated in the Senate, 1854. Defeated for the nomination for Vice President of the United States in 1856. Defeated again in 1858. Akalain yun, puro period 2 eh. Pero in 1860, siya ang naging presidente ng Amerika. Napapansin nyo ba? Sigurado ko napapansin ninyo. Hindi lang kayo makapagsalita, nahihiya kayo. Siguro minsan napapintasan ninyo yung simbahan, bagamat maganda nga, pero may mga palitadang sablay. May mga naglabas na mga wire. Tingnan nyo yung mikropono, nandito. Wireless nga ito, pero nandyan may wire. Ang daming mga patsi-patsi pa. Sasagutin ko yung komento ninyo. Hindi pa maayos kasi hindi pa tapos. Hindi pa maayos ang buhay mo kasi hindi pa tapos. Ang Diyos, may inaayos pa ang Diyos. At hindi lang niya inaayos yung labas, inaayos din niya yung loob. Yung loob mo, para mas maging matatag ka, para mas maging malapit ka sa Kanya, para makita mo kung paano gumagalaw ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Mind you, may mga problemang mas nagpagkakaisa sa pamilya. Kapatid, kung yung solar system, ayos na ayos gumagana ng maayos Alam ba ninyo na kung konti lang, mapakonti lang na malapit tayo sa araw, masusunog tayo, pero tansyadong. Maayos na maayos. Kung yung solar system na ayos niya ang buhay mo, hindi niya maayos. At kung yung solar system na walang buhay, inayos niya, ikaw pa kaya na buhay? Na mahalaga sa Kanya? Father, kung inaayos niya, bakit may sakit pa rin ako? Bakit ganito pa rin? Marunong ka pa. Ikaw na mag-ayos. Di ba, minsan ganun tayo? Ikaw na. Teka, inaayos ko Diyan ka. Ba't ganun ang ayos? Ako ang nag-aayos, di ba? Pupwedeng sa tingin mo, he is failing. Sa tingin mo yon, hindi sa tingin niya. Malinaw. Hindi lang yon ang paraan niya. Marami siyang paraan. And He may allow you na isipin, He is failing in your terms. Basta you allow Him to win in His terms. Lahat ng nagpunta dito, hindi naman gumagaling lahat May mga kaibigan pa akong malapit sa akin, hindi naman gumaling Pero wag mo sabihing natalo sila. Wag mo sabihing natalo sila. Hindi ikaw nasa kalagayan. Hindi ikaw yung namatay na payapang namatay. Hindi ikaw yung namatay na walang pagsisisi sa buhay. Hindi ikaw yung namatay na pagpikit mo, pagdilat mo, ang Diyos ang sumundo sa'yo. Hindi ikaw ang nasa kalagayan niya. Kaya wag mo sabihing natalo siya. Hindi ka matatalo. Kung sa simula pa lang sumasampalataya ka na at hanggang dulo.
Tagal ko nag-iisip ng iyo homily. Ngayon, tagal. Alam po ninyo, kanina, siguro 2 a.m. gising pa ako. Hindi ko talaga binibitawan. Ayan, alam nila yung sermon ko nung hindi pa napapolish, hindi pa ang pangit talaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung sermon ko? Nakakatulog ako, kakaisip. Pagising ko, maliligo na ako. Alam ba ninyo, natapos ko yung sermon ko ito, 30 minutes lang, pero buong araw akong nag-iisip, wala. Pinatulog niya ako. At sa pagtulog ko, kumilos siya. Kasi siguro sinasabi niya, kanina ka pa isip ng isip, hindi nga yan ang gusto kong sabihin mo eh. Patulog ka. Pagising mo, sasabihin ko sa'yo. Kaya kung minsan sinasabi sa atin, mabait yan pagtulog. Kasi pagising tayo, gusto natin tayo. Sabihin mo, Lord, sige, ikaw nang bahala. Pero, aligaga ka pa rin. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Hindi ko sinasabing huwag kang magtrabaho. Lumaban ka, pero pabayaan mo siya na kumilos sa buhay mo. Magtiwala ka sa kanyang proseso. Ang sabi sa Salmo 121, hindi natutulog ang Diyos. Kaya habang tayo natutulog, siya ay kumikilos. Yung pagtulog na yan, dapat hindi lang literal yan. Yung pagtulog na yan, dapat figurative din na, Lord, ginawa ko na yung kaya kong gawin. Inilalagay ko ang buhay ko sa iyong mga kamay. Patulugin mo ko nang gusto kong maniwala at maramdamang kumikilos ka sa aking buhay. Ito sana ang ating ipagdasal sa banal na misa. Hindi nga ba't iba naman talaga ang kaligayahan nung nagbibigay ka kaysa ikaw ang binibigyan, yung tumutulong ka kaysa ikaw yung tinutulungan, yung nagpapatawad ka na lang, yung nagmo-move on ka na lang kaysa nagkikimkim ka ng galit sa puso mo, yung ikaw ang naglilingkod kaysa sa ikaw yung pinaglilingkuran, yung ikaw yung nagpapakabuting tao kaysa sa nananatili ka sa kasalanan. Iba yung kaligayahang na ibibigay niyan. Ngayon, kung hindi ka makarelate much sa sinasabi ko, sa ini-enumerate ko, ano nga ba yung kaligayahan na sinasabi ni Father? Baka nga nahirati na tayo sa alok na delights and pleasures na ibinibigay sa atin ng demonyo. When I say pleasures na ibinibigay sa atin ng demonyo, hindi lang ito yung pagiging makasalanan, ha? Kundi yung pagiging makamundo. Kasi po pwedeng wala ka namang ginagawang kasalanan, pero alam mo yun, parang nahihirati ka sa kaligayahan na ibibigay ng mundo. Hindi mo na nile-level up yung desire mo. Natatandaan mo nung bata ka, iba yung mga priorities mo sa buhay. Nung maliit kang bata, hanggang sa mag-elementary ka, mag-high school ka, at ngayon ay adult ka na. Ako lang kuminsan, kapag lalakad at nakabihis yung mga kasama ko, gusto kong magbihis ng nakapustura. Dami kong damit, mga binili ko dati. Ang tagal-tagal kong mamili. Mag-e-end ako, naka-t-shirt lang na puti. At ang favorite ko ng pinupuntahan, mapunta man ako ng SM. Dati ang dalas, ngayon napakadalang na. Ang favorite kong pinupuntahan, our home. O kaya yung Ace. Ibig sabihin nun, tanda ka ng talaga. Pangbahay na yung pinupuntahan mo eh. Ibig sabihin, nag-i-improve yung desire mo. Mahirap yung matanda ka na, yung desire mo pang bata pa rin, o alam mo yun, pang teenager pa rin. Yun eh. Kung umuulad tayo ng ganon bilang tao, umuulad din tayo dapat ganon bilang Kristiyano. Sana hindi tayo masanay sa buhay na ganito lang. Yung buhay na nakararaos lang. Kahit na hindi kayo gumagawa ng malalaking kasalanan o karumal-dumal na kasalanan. Kasi tandaan mo na ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin ay buhay na ganap at kasaya-saya. Yung buhay na sinasabi ni San Pablo sa ating kalawang pagbasa, nag-uumapong na kaligayahan. Yung buhay na sinasabi sa Salmo 16:11, fullness of joy in your presence, at your right hand, happiness forever. Sana huwag tayong makontento ng ganyan na lang. Kasi habang tayo nabubuhay sa mundo, may plano at may plano ang Diyos para sa atin. At sigurado ko kaakibat ng mga magagandang planong yan ay yung mas maging masaya pa tayo sa buhay na makakamit lamang natin talaga kung tayo magkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Sino po dito ang malungkot?
Dahil sa problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa isang taong mahalaga, sa kalusugan, sa pera, sa kabuhayan. While normal lang namang malungkot, sana ito'y sandali lang. Sana ito'y kaunting panahon lang. Yung kalungkutan, pansamantala lamang. Sapagkat saan ba galing ang kalungkutan? Sa demonyo, sa mundo, sa kasalanan. In the end, only three things will last: faith, hope, and love. Wala dyan ang kasalanan. Wala dyan ang kalungkutan. At yan ang dapat na panghugutan natin ng lakas ng kalooban. Ang kagalakan, pangmatagalan, pangwalang hanggan. Ang kalungkutan, pansamantala lang. At dapat nating panatilihin yan na talagang pansamantala lamang. Depende lang talaga kung ang kalungkutan at kung ang takot ay ating mas papaboran. At wala tayong ibang masasaktan kundi ang Diyos pag nagkaganyan. Hindi yung mga tao, hindi yung asawa mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung anak mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung doktor, hindi yung taong nagmamalasakit sa'yo na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Hindi naman sila yung talagang masasaktan kapag tayo nagpatuloy sa takot at lungkot. In as much as palagay ko sila rin naman ay natatakot at nalulungkot, ayaw lang nilang ipahalata sa atin sapagkat gusto nila tayong bigyan ng lakas ng loob. Natatakot din sila kung minsan, nalulungkot din sila minsan. Kasi yung sinasabi nila sa atin, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, wala namang silang maibibigay na konkretong assurance na pagkatapos ng lahat ng ito ay may maganda pa rin mangyayari sa atin. Siya na nagsabi sa atin, huwag tayong matakot ng ilang beses pa. Siya na nagsabi sa atin na huwag tayong mag-alala. Siya na nanghihingi sa atin na tayo'y sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ang kaakibat ng pagsasabi niya sa ating huwag tayong matatakot ay ang assurance na hindi siya magpapabaya talaga. Ang nangyayari kasi, binabaliktad natin yung realidad. Yung takot at lungkot natin ang mas ginagawa nating permanente at hindi yung pananampalataya natin sa Diyos na nagsasabi sa ating huwag tayong matakot sapagkat ang ibig sabihin nito ay meron pang magandang mangyayari. Ang mas pinangahawakan natin ay ang takot at lungkot natin at hindi ang pananampalataya natin. Ang mas pinangahawakan natin ay yung sinasabi ng diablo sa atin at hindi ang totoong sinabi na ng Panginoon sa atin at napatunayan na niya sa atin. Hindi na po natin kailangan pag-usapan kung kasalanan ba ito. Just like what I told you, na-offend ang Diyos kapag ganito. One thing ang sasabihin ko, hindi tayo ililid sa mga magagandang pangyayari ng lungkot at takot na ito. Sapagkat yung pagkalungkot natin sa naranasan nating hindi maganda at sa pagkatakot natin sa pwede pa nating maranasang hindi maganda na pinaglalaro natin sa ating isipan talaga. Yan ang magkukublis sa atin. Yan ang maghaharang sa atin sa magaganda pang plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga, yung mga magagandang plano ng Diyos para sa atin ay nasa mga likod ng lungkot at takot na ibinapalandra ng demonyo sa atin. Sana, paglabanan natin ang ating lungkot, paglabanan natin ang ating takot. Sa una lang makakasabayan sa atin, kahit na pairalin natin ang pananampalataya natin, kahit na ang piliin natin ay maging masaya pa rin tayo sa buhay, sasabay pa rin, yes, ang lungkot at takot. Pero dahil na hindi ito permanente, mapapagod at mapapagod din ito. Mawawala at mawawala din ito. Ma-overcome at ma-overcome din ito ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Basta huwag tayong padala sa lungkot at takot sapagkat iyon ang mas nakalulungkot at mas nakatatakot. Because we will make our fear and sadness more permanent than the joy we can still experience in Jesus. Paniwalaan natin, ang lungkot at kapighatiang naramdaman natin ngayon ay sandali lamang. Sa oras ng pairalin natin sa ating buhay ay ang pananampalataya natin sa Diyos na nagsabi sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng magpatuloy ang sakit, pwedeng magpatuloy ang hindi magagandang pangyayari. Pero sa oras na ilagay natin ang ating buhay sa kamay nang nagsabi sa ating hindi niya tayo pababayaan, pwede tayong
hindi panghinaan ng kalooban, lalo pat nakasisigurado tayo na siya ay tutupad sa kanyang pangakong binitawan.